Tanawa guys, ang katong mga anti-Dutertes I have news. Palaya sila. Kay Tanawa, maura to sila. Duterte! 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 Sila guys, nanguli na sila Maura to nga grupo ang anti-Duterte guys. Nagipahawa na sila. Para uban nga maskara. Maura na ilang grupo nga anti-Duterte. Maura na sila Maura na sila. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lang sila kabuk. Ika-16 ang gamay nga bata. Ika-16 ang gamay nga bata. May lang gidaladala. 16 na sila kabuk. Maurat to sila guys. Ikumpara diri sa mga pro-Dutertes nga nagasuporta. Tanawa ni. Tanawa ni guys. Gipalayas na sila dito sa mga pulis. Wala na sila dito. Wala na ha. Ipahawa sila. Ito na ng mga kanahan. Hawa ng mga kanahan. Humana ilang bayad guys. Tapos ng bayad nila. Yun lang. 1 hour lang yung oras nila ha. 1 hour lang ang bayad nila. Tanawa diri ang mga dedicated and committed Duterte supporters. Diri. Ito si Alvin dito. Mga yung celebrity diri sa mga DDS. Yan ha, pinalayas yung mga anti-Duterte doon sa ICC mga kababayan. Yun pala ay mga bayad. At mga nagtatakip pa ng mukha. Ganun talaga ang kalakaran ng mga yan. Ganyan yung paraan nila. Katulad ni Ibipan yung Labrador. Kuno. Matapang. Pero nagtatakip ng mukha. Yan yung galawan ng mga supporters ng mga bangag. Pinalayas kayo. Pinaalis kayo. Na mga pulis dyan, pahiya kayo. Ilang piraso kayo? 15? Pang 16 yung bata, pati bata, dinamay nyo pa sa yung mga kalukuhan. Sa buong mundo mga kababayan, iilan lang ba ang sumusuporta sa administrasyong ito? Darating din yung araw mga kababayan na talagang babalik ang mga Duterte sa Malacanang. Hintayin natin yan. At pag nagkataon na yan, pag nangyari na yan, General Torre, may mga nakikita tayo nakapalda ka na sa social media, naglagay ka ng lipstick. Yan na lang yung gawin mo dapat talaga para hindi ka makuyog ng taong bayan kasi maaawa sa'yo dahil magiging bakla ka na. Baka sakaling maawa sa iyo yung taong bayan. Ito mga kababayan, itong si Attorney Harry Roque, talagang pinagsisikapan nila na maiuwi na sa ating bansa si dating Pangulong Duterte. Ito sabi ng tatlo na nagsabi na pwede magpatuloy ang preliminary investigation, hindi naman decision yun sa jurisdiction. So ngayon ang pagkakataon na ilabas talaga yung issue ng jurisdiction dahil nagsimula nga ang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw sa ICC. Dapat kasi nagsimula yung investigasyon na yun sa loob ng first year lamang. At ito yung desisyon sa kaso ng Burundi. So ngayon, yan ang uunahin namin at hindi namin aantayin ng September 21. Attorney, anong stand nyo po na ang ating Pangulo ay kinidnap galing Hong Kong tapos kaya hindi natin partner yung Dubai? Yung kidnapping dapat dahilan para mawalan ng jurisdiction ang ICC dahil ang kidnapping ay illegal. At hindi pwede na magkaroon ng jurisdiction ang isang hukuman na nagbibigay ng katarungan kung mali ang paraan ng pagkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao na nasasaktan. Attorney, yung pagbasa nito rin ng Miranda rights, tama ba yun bilang Mali attorney? Kasi binasa lang niya, Miranda rights sa Pilipinas. Hindi niya sinabi na may karapatan ng Kikisarayan. iharap muna sa lokal na hukuman. Para masigurado ang kanyang mga karapatan
ay nare-respeto ng mga nag-aaresto mga pulis at yung karapatan na provisional liberty na bibigay ng lokal na hukuman. Alam nyo, lahat ng aking mga sinabi ay dapat hindi naman automatic yan na ilahat sakay sa eroplano. Yun ang kanilang binabag. Kasi dapat na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute ay dadalhin muna siya sa lokal na hukuman. Opo, yun po dapat. Opo. Masigurado na nare-respeto ang kanyang karapatang ibang tao. Kasama na yung pagbibigay ng interim na kalayaan habang hindi pa napapadala sa ICC. Attorney, sinasadya ba nila na i-open yung arrest warrant na yung presidente natin ay lalapag sa airport ng Pilipinas? Sinasadya ba nila? Sino po ang may pakana doon? Kasi sabi nila mayroon talagang may pakana doon. Wala talaga dyan ang Marcos administration. Yun! Sila pa nga umupa ng eroplanong privado para sa kayang eroplano ng presidente. Normally, ang hukuman ang magbabayad niyan. Ano po yung sinasabi Attorney, po yung nila? eroplano niya is from ICC. Merong karapatan ba yung eroplano? Hindi nga taga-ICC yung eroplano na yun eh. Bakit naglanding sa Dubai na hindi naman Yun. bawal Membro ng Dubai ang attorney, bawal yun. ICC. Ilang oras po naglanding? 5 oras daw. Attorney, in general, gusto po namin malaman yung health condition ng ating Pangulo as of Wala this pa time. akong alam dahil hindi ko pa siya nakikita. Si VP Sara, kauna-unang beses na nakikita niya. And I guess it's not fit to fly po, attorney. Dubai. Wala nga kami dun eh. Forcing po yun. Nakausap ko siya pero alam mo talaga mahina yung boses ni Opo. At saka, attorney, sinadya yung nurse na sumama sa kanya. Talaga napansin ko na malaki ang pagkahina ni Presidente Matao. Sir, one more question. Itong nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo, sir, meron ba itong epekto sa ekonomiya natin sa Pilipinas? Natural. Malaki. Ang aking tingin, hindi tatanggapin ng karamihang Pilipino yung ginawa nila kay Presidente Duterte. Yes. Hindi sila sumuod sa tamang proseso. Yes. O, di ba? Ang mabuti sana kung sumunod sila sa tamang proseso na hinarap muna sa lokal na hukuman, edi malalaman natin kung nagkaroon ng paglabag sa karapatan pantao ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Bago siya napadala rito. Nasa live ni Harry Siyempre, hindi Roque. mo maiwasan ang tao magagalit. Sir, one more question. Attacks tayo ngayon sa attacks tayo ngayon sa US, sir. Anong say mo? Ano kayang gagawin? May gagawin ba si Trump dito sa itong pangyayari na to? Dahil si Trump, Sorry, hinuri ni Trump ang pagkahuli ni Netanyahu, release niya ang lahat ng assets ng ICC at walang empleyado ng ICC na pwedeng tumapak sa ICC. At ang sabi rin niya, walang po pwedeng tumapak sa Amerika doon sa mga sumusuporta sa gawain ng ICC. Kasama na si Laila de Lima at si Lisa Ontiveros. Yes. Nagkakatawa na galit. Yes. Ang sinasabi ko nga dito, yung desisyon ng Ibrahim versus Minister ng Pagkatusin sa Africa na illegality of arrest should divest the court of jurisdiction. Dahil hindi mo po pwedeng iwasto ang pagkakamali sa paggawa ng isa na namang pagkakamali. Okay? May nabasa ako scripted daw. Hanggang iuwi ko. Nabasa ko sa comment. Kaninang umaga po ba hindi Sabi, diyan, tinan mo. Hindi to scripted, ano? Sir Roque, you are a previous member of the Council of It's the not scripted. ICC before, right? Hanggang ngayon. Okay. Yun! Till now. Sir, pwede po bang makasuhan yung nag-violate ng Rule 59 ng... Gusto ko munang maiuwi ang presidente. Yun! Malaki ba? Sir, malaki po ba ang chance na makauwi sa Pinas? Ako'y naniniwala naman. Yes! Meron na pagkakataon. Jesus Hindi, hindi name. namin antayin sa September. Hingi kami na mas maagang date para sa issue ng jurisdiction. Yun ang mga kababayan, hindi na hihintayin ng kampo ni dating Pangulong Duterte na aabot pa sa September, mga kababayan. Kailangan daw, ayon kay Attorney Harry Roque, na maiuwi sa ating bansa si dating Pangulong Duterte. Dahil na rin sa kanyang karamdaman, mga kababayan. Sa kanyang kondisyon. Makikita naman talaga natin na talagang hindi nakatulad noon na malakas si dating Pangulong Duterte. Ayun nga, kay Senador Bongo, kahit nga paglagay ng medyas, pagsuot ng medyas ay nahihirapan na ito si dating Pangulong Duterte.
Tapos itong ating mga nasa pamahalaan, yung nasa administrasyong ito, talagang mga demonyo. Matanda, 80 years old, talagang gusto nilang dalhin sa napakalayong lugar. Gusto talaga nilang, kayo nang bahala mga kababayan mag-isip kung ano bang gustong gawin ng administrasyong ito kay dating Pangulong Duterte. Yung mga traidor dyan sa pamahalang ito, Marcos. Tapos sabihin nila, pag nagsalita tayo laban sa administrasyon, kakasuhan daw tayo. Ganon yung administrasyon ngayon mga kababayan. Marami nang kinasuhan. Lalong-lalo na ito si Torre. Parang factory. Factory ng kaso itong si Torre mga kababayan. Yun lang, dito lang muna at sana naman talaga ay maiuwi ng mas mabilis, mas maaga itong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, shoutout sa lahat. Shoutout kay Member Jever Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, may tumawag na sa akin. Shoutout kay Ma'am Edisa Borby, kay Sammy Trabahada Cooper, sa lahat-lahat sa mga hindi natin mababasa pang mga komento dyan. Hindi mo tayo magbabasa ng komento sa ngayon. Once again, this is Arundi TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.